Ay, magandang gabi mga boss. O, ito na naman. Alam nyo, may kumakalat na ano, no? Yung nga, balita, yung gaya to, na yung kalusugan daw nitong si PBBM, may parang lumalala, no? VP, may kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo na daw, malubha na daw. Walang payo. Ano yung comment mo dito, VP? Good luck sa kanya. Thank you, VP! VP, may kumakalat. Alam niyo mga boss, kung kumakalat lang naman na balita, no, may iba tayo reaction dito. No? Kumakalat lang naman yung balita na, yun nga, malala daw, mga ganun. Sabi naman ni Atty. Claire, fake news dahil okay naman daw. No? Ito sa akin, no? Ano ba tingin niyo dito kay Sarah? Walang sakit? Normal siya? Ganun ba? Tignan natin kung normal. Ito, yung normal. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well. I felt guilty. Alam niyo, sa tingin ko ewan ko sa tingin niyo, malala ho sakit nito. Si Sayad, ang sakit ho nito sa utak. Oo, sa utak. Pero yun nga, no? Yung pumapanig dito, sa itsura na ito, baka mas may diferensya rin kayo sa utak. Mantakin mo, if you give me 100 billion, wala naman pala siyang alam tungkol sa education. Di sira ulo. Ano pang ibang ebidensya na may saya dito. Talagang may malaking kawak sa utak. Ngayon ang pinipilit nila na kung may sakit si BBM, ito raw ipalit. Buwang to. Ha? Buwang. Oh. Mantakin mo yung pagmurahin mo yung pagbantaan mo yung buhay ng presidente. Oh, di ba? Normal ba yan? Suntukin mo yung sheriff. Baliw yan eh. Maski kanino mo, ewan ko, yung nakakaano dito na ito pwedeng gawing presidente, putang ina naman, ano ba yan? Ha? O, ito pa isa, oh. Bakit ko daw siya? Ha? Bakit ko daw siya? Bakit ko daw siya papatayin? If not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit nun sa akin? Bakit ko daw siya papatayin? If not for revenge from the grave. There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Patayin ko si Lisa. Anong benefit nun sa akin? Bakit ko daw siya? Hindi. Baliw, di ba? Ano yung sinasabi kaya itong revenge from the grave? Ngayon ko lang narinig yan kayo ba, ano ba? Ano ba intindi niyo dyan sa revenge from the grave? English pero Tagalogin nyo nga yan. Paghihiganti sa libingan. Revenge from the grave, di ba? Baliw itong taong ito.
Kung ano-anong naiisip niya. Oo. Yun nga, ang naisip niya dyan, revenge from the grave na yan, kumausap daw siya ng hitman, ng assassin, na kung sakali raw siya ipatayin mo rin. Mantakin mong klaseng utak. Walang utak eh. Ang alam niya pinapapatay siya. Meron daw nakarating sa kanya na siya ay pinapapatay daw. Kaya kumausap na siya ng assassin. Pinatawag naman siya sa NBI para sabihin niya kung ano yung sinasabi niyang meron siyang impormasyon na pinapapatay siya ng Marcos. Hindi naman siya pumupunta. Baliw nga eh. Ewan ko na kung ano nangyari doon sa kasong sinampa ng NBI dito. Ng grave threat at saka inciting to sedition o sedition, tinampa rito. Sira ho ang ulo nito eh. Ito ang malaki ang diferensya na ipinagpipilitan nitong mga DD shit na sinasabi na kung may sakit na raw si Bongbong at hindi na kayang meron pang mga balitang under coma daw yung PBBM, kaya dapat na raw ito ang pumalit na Pangulo. Putang ina, hindi coma to. Ang sakit nito, grabe. Grabe na ho itsura eh, no? Ito pa, speech ni Inday Sayad. Pakinggan ang speech ni Inday Sara sa Ifugao dahil daw siya ay grabe talaga. Pero dahil gusto ko nang ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamot Ifugao, ay bibili ako ng lupa at bahay. Palakpak naman sila. No? Ay, nako Lord. Dito sa inyo. Bibili raw siya ng lupa at bahay doon sa Lamot Ifugao. Mabuti na yung malagdagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara sa statement at asset liability niya. No? Parang ginagago na lang niya ho yung itong kongreso. Mabuti ho yun para madagdagan na naman ang aking unexplained wealth na sa aking salin, ganyan. Ginagago na lang nila mga friend. At saka yun nga, patapusin mo natin itong baliw na to. Saan niya kinuha ang pambili ng bahay sa Lamot? Para tatanungin na naman daw siya kung saan niya nakuha yung pambili ng bahay sa Lamot. Nantay mo? Oh. Kaya lahat ng may binibenta maliit lang, uy, o yung eka-ektarya na lupa, maliit lang, na pwedeng paglalyan ng kwarto, kusina, at banyo, para naman sa ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Kung ano lang sinasabi niya, di ba? Nag-iisipan ko pa kasi hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naaawa ako sa kanila. Baliw talaga. Wala lang. Bakit sila sa akin ang mga aso? Dahil mabait sila sa akin ang mga aso. Bagay, marami kang aso talaga. Yung iba nga, naka-Amerikana. Pero, mga bayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, Layo na, no, di ba? Kung kayo makahanap ng buhaya kanya, nasa aso siya, ngayon nasa buhaya na yung gagaw. Talagang baliw. Pumapalakpak naman yung mga tanga. Hindi, nakuha
nakukuha kaya nila yung sinasabi nito? At pumapalakpak tong mga abnormal na to? O may dala siyang tagapalakpak? Dito sa Cordillera ay marami kami sa Davao City na marunong maglensyon ng buhay. Pansin mo rin ba na ang tapat na tao Meron na naman daw, panood ko kay Atty. Claire tsaka kay Atty. Enzo, meron naman panibagong mga abugago na nagsampa na naman para magkakuha ng TRO, itong si Sayad. 7 raw. 7 na naman yung mga abugago ng mga galamay niya. Nag-umpisa kay Turon. Sila Turon, 5. Nag-apply, nag-ano naman doon para makakuha ng TRO, para mapahinto yung impeachment trial nitong si Sayad sa Kongreso. Sumunod si Sayad. Nag-file din sila. 16 na naman yun, yung di 21. Plus meron naman 7 abogado. 21, 28 na. Tangina yun. Wala. 28 na yung abogado, no? Hindi ako magtataka. Baka mamaya, ang sigaw na ng mga gunggong doon sa bring him home sa tapat ng Korte Suprema, bring him home tsaka TRO na isisigaw nila. May mga sisigaw nila doon magdesisyon ka na, Korte Suprema, tungkol sa final na habeas corpus ng mga anak ni Digong. Ideklara mo na hindi tama ang pagkaka-aresto. Siya ay kinidnap. Yan. Inuutusan nila yung Korte Suprema. Puta. Di ba? Tapos, eto, sabi naman ni Kimo, eto ang mga ebidensya na dapat nang makauwi si Kimo, si Digong. Meron kaming dala-dala rito ng mga pirma ng mga tao. Bibigay namin sa Korte Suprema. Talagang yung Korte Suprema, hindi na maintindihan talaga, di ba? Putang ina, anong klase yan? Baka ito na naman, susunod to, pag tutuloy ho yung yung trial sa 14, kasi 10 days yung binibigay nitong Korte Suprema nito sa Kongreso para sagutin yung ipinail na nilasayad doon, kinikistyon yung legalidad, yung teknikalidad nitong nangyayaring impeachment sa House Committee on Justice. Buti na, palagi ko hindi muna sila gagalaw dyan, mga friend. Tatapusin muna nila sa 14, 10 araw ang binigay. Buti na 10 araw, paano kung 5 araw? Kasi pag sumagot sila dyan, parang trap Parang trap. Pag sumagot sila dyan, TTRO na nitong Supreme Court yan. Bakit? Pag-aaralan na muna, huminto muna kayo dyan, at pag-aaralan muna namin itong inyong isinagot dito sa petisyon nitong si Sayad. Kaya huminto muna kayo dyan. Aaralin muna namin ito. Itimbangin namin mabuti. Malamang yan, Sana mali ako, Utan. Baka pwede nga tumuloy itong 14. Baka sakasakaling tumuloy yan, Pero talagang pipigilin yan itong mga galamay ni Sayad para wag yan matuloy. Oo. Kaso nga, ang naibigay nito Supreme Court, 10 days to answer. Di pwede sila siguro sumagot sa ika-16 day. Di ba kayo susunod dyan sa 14 na yan? Baka, puro tayo baka. TRO na yan. Minto na kayo. Wala kang magagawa Either na sagutin nila, pag sinagot nila, sana mali ako naman tayo Pag sinagot itong Kongreso, itong House Committee on Justice nito, sinasabi, kasi inuutusan sila sumagot magkomento doon sa ipinail nito si Sayad di ba? Pag nagkomento sila dyan, yung susunod na hearing na, into muna, aaralin muna namin yung komento. Yung komento nyo dito sa huwag muna kayong tumuloy. PRO.
Pag hindi naman sumagot itong Kongreso, TRO, ba tayo yung sumagot? Sabi ko, sumagot kayo eh. Sana mali ako. O, tangin lang yan. Patay tayo dyan. Nakialam eh. Di ba sabi ni Dilima eh, sana wag na kayong makialam. Eh, paano hindi nga makialam? Eh, pinagkukomento nga kayo. Binuutosan kayo nitong Supreme Court na to. Answer within 10 days dito sa pinipetisyon nitong mga technicality na nakikita nitong kampo ni Bruno, ni Sayad, di ba? Nakialam na eh. Kaya pwede nga tumuloy yun yung 14 kasi 10 days ang binigay eh. Pero yung susunod sa 14 obligado na siyang sumagot eh within 10 days, di ba? Pag sagot nila sa within 10 days, TRO na sunod yan. Sana mali ako. Magkulab na po tayo. Ito naman mga pre, no? Kung ang mayor, adik, siyempre, mga tao sa Davao, adik din. Bumabaha ng droga sa Davao. Tasa ng 5 opisyal ng Davao City. Tasa ng 5 opisyal ng Davao City Police. Tinakasan daw ng 5 opisyal ng Davao City Police. Tasa ng 5 opisyal ng Davao City Police ang surprise drug test na isinagawa sa kanilang tanggapan. Ayon sa kanilang hepe, biglang umalis ang 5 at hindi na nagpakita pa mula kahapon. Binigyan sila ng hanggang ngayong araw para sumalang sa pagsusuri. Sasampahan sila ng reklamo kung hindi ito gagawin. Ikinasa ang drug test kasunod ng mga sumbong na natatanggap ng PIDEA na may mga pulis na gumagamit ng iligal na droga. Tasa ng 5 opisyal ng Davao City Police ang Tinakasan yung surprise drug test. Puta, tumakas yung 5. Puta na, wala na. Wala. Mabuti kung gumagamit lang yung pulis na yan. Diba? Tsaka tumakas yung mga taga-munisipyo nga sa Davao, talagang mga friend, yung Davao talaga, pinaka na yan, pa. Diyan na nang gagaling, sigurado, droga na kumakalat sa buong Pilipinas. Wala. Kulab na tayo, mga boss. Eto pa, mga friend, Davaoeño alias Marpin, arestado sa Baybas sa Davao City. 568,000 halaga ng droga na samsam. Alam ko to, April 11. Drug pusher sa Bukana, Davao City, arestado, Baybas operation. Grabe. No? Ito na naman. Shabu, nahuli sa student sa Davao, worth 3.7 million. Bayan. Estudyante na kuhaan ng halos 4 na milyong pisong halaga ng inihinalang shabu sa checkpoint sa Davao City. Mula sa Brigada News FM Davao, Julius Pakot, ibrigada mo. Isang estudyante ang nabisto na may dalang iligal na droga na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso matapos itong kabahan sa checkpoint ng Task Force Davao sa Sirawan, Turil, Davao City. Ang suspect ay kinilalang si alias Jade, 31 years old, residente ng Magsaysay, Carmen, Davao del Norte, na papasok na sana sa Davao City nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat mula sa Davao City Police Office, papunta na sa scanner area ang suspect pasado alas 4 linggo ng hapon nang mahulog umano ang isang pakete na may lamang puting substance. Nang tanungin ng mga pulis at sundalo, doon na siya kinabahan kaya pinagdudahan ng otoridad at hiniling sa kanya na itaas ang kanyang damit. Doon natuklasan ang mga pakete ng hinihinalaang shabu na nakaipit sa kanyang short na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.7 million pesos. Kasalot Bank account. Lakas ng loob, Inipit lang dito sa Wala yan, mga boss. Talagang grabe Davao. Kaya talagang tama yung sinasabi ni Las Cañas Galit sa droga. Huwag mong niloloko yung tao. Ikaw ang drug lord ng lahat ng drug lord
Diba sabi ni Las Cañas, wala. Talagang yan ang negosyo nila. Droga. Bakit nga hindi? Putangin ginawa niya economic advisor. Michael Yang. Wala talaga. Ewan ko mga friend. Basta't itong Duterte hindi nagiba. Itong sindikato na to. Hindi nagiba nitong administrasyon ni Bongbong. At nakabalik to sa pwesto. Putangin na kawawa Pilipinas. Ubos. Lahat o yung ginagasos na yan sa pagbabayad sa mga abogago. Babawiin lahat yan sa kaban ng bayan. Patay tayo. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Para sa akin, itatabla na ng SC yung kaso ng Sara Lustay na yan. Dahil pag nakialam pa sila, masyado na silang garapal at ginagago na nila at ginagago na sila ni Lustay. Matagal na. At talagang hindi na mapalagay ang mandarambong na yan. Dasal po tayo na magtuloy-tuloy sa paglubig sa kanya kasi sobra na. Antay pa po tayo ng magandang resulta. Ingat po tayong lahat and God bless po. Sana nga Rodelia magkaroon. Joselito Mabait, shout out Elizabeth Iscari, good evening Sir Rox. Dapat lang huwag nang makialam ang Korte Suprema dyan sa impeachment ni Sara na yan. Kasi marami nang magagalit na taong bayan. Talagang dapat gumalaw na. At dapat lang makita natin ang mga ebidensya. Mga ebidensya na yan, lalo na yung bank account ni mga Duterte na yan. Kasi dyan makikita kung gaano nila ninakaw sa kaban ng bayan. Sana. Paano? Yun. Elizabeth Iscariot. Halata naman sobrang takot ng Sara na yan na makita ng taong bayan ang mga hawak na ebidensya, lalo ni tagong yaman ng mga yan sa bangko. At itong si Madriaga na yan, delikado na talaga buhay niyan kasi nga, yan ang nakakaalam ng mga sikreto ng Sara na yan. Hindi lang yan, maraming alam yan, matagal sa loob ng sindikato Ted, shout out Ted. Sobrang abusado na ang Sara's court dahil sa impeachment ni Sara Piatos. Iniba nila ang 1987 Constitution para lang itigil ang impeachment proceeding ni Sara noong isang taon. Ngayon na naman, mahigpit na sinunod na ng Justice Committee ang bagong ruling ng Sara Court. Bakit pa nila gustong magpaliwanag ang Justice Committee sa loob ng 10 araw? Yun nga, Ted lokohan na ba to? Wala bang magagawa ang sambayanan sa pang-aabuso ng Sara Court? Tangina nyo. Galit si Ted. Pati kami ni Karaoke, natutong magmura, buwisit. Hindi ba? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Librado ulit. Good morning, Karox and Tall Warriors. Dapat tuluyan na yung sisayad na walang silbit. Sahod na sahod, hindi naman nagtatrabaho. Tama kayo, Karox. Itong si Mata Garcia, nakapikit, tengan, naging bingi. Aba, hoy, dilat mo yung mata mo. Tarantado. Malayo pang halalan, inangangampanya na ito si Sara Lustay. Sayad, magkano ba, ha? Ay, nako. Pastor John Lagon, shout out my friend. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Pinagbigyan lang ng Kwarta Suprema ang hiling ni Sayad para walang masabi ang kampo ni Sayad. Sana nga, David. Yan din ang sana. Pero sa tingin ko ay matutuloy na ang impeachment ni Inday Sayad. Sana nga, tama ka. Pero ako, labo. Basta sumagot at hindi ang Justice Committee, may mangyayari. Pag sumagot, sabi niya, yung susunod na hearing, di ba? Itong April. Hinto muna kayo. Aaralin namin itong sinagot nyo. Dali. Ganyan mangyayari dyan. Sana mali ako. Pag hindi naman sumagot, ba't hindi kayo sumasagot? Yan. Ayaw niya sa aking bolang malabo. Mary Lebron, shout out. D said, shout out.
Sir Rox, bakit nga kaya pinagkukomento pa? Yon. At baka pag hindi nagkomento, stop muna ang impeachment. Yun! Ito, galing talaga natin, mga friend. Di kaya ganun yun? Ha? Sumagot man, they said, yun din ang mangyayari, stop muna. Stop muna kayo dyan. Aaralin muna namin yung sagot ninyo. Yan, utang inang, ay, nako. Friend, Shelby Cepeda, shout out. July 7, Alcantara. Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo, mga friend, ha? Ito na naman si Tia Deli. Supreme Supreme Court, umepal na naman si Tuliling Sayad, ayaw ng tantanan, puro apila, laging kaguluhan, ayaw niyang mabisto, pagiging kawatan. Yun nga eh. Sa tuwing mapatawag ng walang pakialam sa lahat ng tanong, ang sagot ay ewan. Bakit ayaw sumagot mga katanungan kung malinis na budhi, walang kasalanan? Hindi nga siya malinis ko naman. Masyadong halata kampon at galawan. Gustong ipatigil Kongreso at bangayan, ha? Upang mailusot ang mahal niyong madam, saan ang hustisya at pananagutan? Kayong mga hukbo ang utak ay buwang, kapal ng pagmumuka ang inyong puhunan. Puro kayo salot, perwisyo sa bayan. Kayo ay mahiya, walang karapatan, di magpaliwanag at huwag ipaalam ang sagot sa tanong at sa taong bayan. Ang Supreme Court laging humahadlang, di matapos-tapos at para-paraan. Sa utang na loob, tunay ang dahilan. Kaya Madam Sayad, Madam Sayad ay ubod ng tapang, sobrang kapal mooks, walang kahihiyan. Laging to the rescue at inaasahan ang Supreme Court, tirador sa bayan. Lintik na impeachment, di na matuldukan, hawak silang lahat ng pesting si Madam Pue. Totoo yan, Tia Delica. JTB, shout out. Tol, ang gulo ng ng bansa natin. Kung ganyan. Tang-inang yan. 3J Shop, shout out, Ang galing naman ng Davao. Pinakatahimik daw na lungsod sa Pilipinas. Pinakawalang krimen. In your dreams, as long as hawak ng Duterte ang Davao, panaginip lang yung malinis ang Davao. Taguan nga po yan ng mga wanted ng mga DDS. Totoo. Dapat nga yan, declare ni, i-declare ni PBBM na martial law yan. Kayang ginawa sa Marawi. 3J siya pala ito. Tungkol kay Simenet, huwag kang magalit sa Sara Court, sa Supreme Court. Kasi naman, napagbigyan ka na last year. Magmumukhang eng-eng sila pag pinagbigyan ka nila sa second time around. Pinagbigyan naman na. Kita mo, pinagkokomento na nga yung Justice Committee. Ha? Kailangan magpakita rin ng na kunwari, di sila bias. Mag-uusap na lang daw kayo mamaya. Ha? Rosalina, shout out. Ganyan din ang ginawa ng SC sa unang article sa impeachment laban kay Sara Mau, Satanas. Kaya pagkukunwari lang yang hindi maglalabas ng TRO sa ang SC. Tama po kayo, sir. Doon ang punta ng SC. Ipagtatanggol doon ang SC sa Rabaw Satanas. Doon ang punta Rosalina ulit Yan mini trial na ginagawa ng Kamara. I think yan ang pinatupad ng SC para mapag-aralan ng SC kung paano naman nila ipatitigil o ipagtatanggol si Satanas na Sara Mau. Punta nun. Rosalina ulit Sir, dun sa boys na usapan, nasa kay Pebbles na isang DD siya daw ang dahilan ay may gawa kung bakit matanggal ang direktor ng Santiago ng NBI. Hindi naman natanggal, nag-resign, di ba? Rosalina ulit, malakas ang loob ng mga jablong dutae kasi
may mga bayarang government public official. Sinabi mo ba? Rosalina ulit, hanggang hindi matanggal sa pwesto sa gobyerno ang mga dutay at mga didisit alipores, hindi matitigil at masawata ang illegal drugs or shabu. Totoo yan. Rosalina ulit, maraming mga politiko sa Mindanao na mga drug lord. Uy, mukhang taga Mindanao ka, Rosalina. Rosalina ulit, yan si Kibulok ay malakas ang loob gumawa ng kademonyan dahil kay Digong Monyo. Ano nga sila eh. Rosalina ulit, pinalaya pa nga ni Digong nyo yung 13 convicted Chinese drug lord. Maraming alam to. Marilo Pabianak, shout out. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Nawa nga po makaramdam naman ng tamang pakiramdam at gumana ang matinding wisdom ng SC. Lingapin nila ang 119 million Pilipinos kumpara ng iisang Sara Duterte na obvious naman na ginagawa niyang kanlungan kapag nagigipit ang SC. Nakakadismaya na nga po nagiging takbo ng hustisya ng ating bansa. Totoo yan, talagang sobrang nakakadismaya. Tay, tuloy-tuloy po ang kaso ni Sara yan po mabubunyag pagharap ng NBI Director Matibag sa April 14. Pinakulong nila si Madriaga para siguro di makapagsalita laban sa kanila pero naiiba ang plano ng Panginoon. Sana nga matuloy yung plano ni Lord, no? 3J Show ulit to. Si Rox, di na sana ako magko-comment pero kasi itong medical record ni BBM sa St. Luke nagtataka kasi ako. Una, bawal maglabas ng any medical records ng kahit sino na walang pahintulot ng pasyente. Pangalawa, hindi naglalabas ng medical records ang anumang ospital ng record ng pasyente maliban may permiso ang pasyente. Ganun ba yun? Pangatlo, hindi basta-basta nakakakuha ng kopya ang kahit sino ng anumang medical records ng kahit sino. Kaya nagtataka ako bakit may mga medical records itong si Burgis at isa pang DDS na letterhead pa ng St. Luke Hospital. Kaya lang duda ka sa kanilang inilabas na medical record ni BBM kasi hindi tama ang date of birth sa record ng mga DDS na ang nasa record ng DDS September 14, 1967. Ang totoong date of birth ni BBM pala September 14, 1957. Magkaedad nga kami niyan eh. Ako August, siya September. Mas matanda ako ng konti, no? Tapos yung record ng DDS walang date. Ganun pa man, hindi ba dapat hinuhuli ito ng NBI dahil sa paglabag sa HEPA? Ewan ko kung meron pa niyan sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng HEPA ay Health Insurance Portability and Accountability Act. O baka naman may counterpart ang Pilipinas sa HEPA. Ba? J Shop ulit to. Si Rox, natatawa ako kay Kaenso. May nagtanong daw ng ganito. Kapag nahuli na si Harry Roque, saan ba daw siya ikukulong? May nagsabi na sa Pampanga daw. Hindi ko agad nagets. Yung pala, doon pala ata sa lab nest ni Harry Roque at yung pilot student ng supranational winner na pogi at bata pa. Tawa-tawa si Tria. Naku, kawawa si Harry Roque kapag nakauwi siya dito sa Pilipinas. Sobrang kantsaw ang aabutin niya. Ito naman si John Vic, pupunta raw siya. Huwag ka na magsalita, John Vic, puntahan mo na. Nasabi po yung gagawin mo, kaya mamaya tatakasan ka na naman yun. Parang ka namang parang kang yung kapatid mo. Kalahin mo sabihan na nandyan na yung warrant of arrest dito si Bato. O, di nagtago si Bato.
Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox, magandang araw o gabi dyan. Sa inyo sana naman tumulong na ang Supreme Court para malinis na yung mga masasamang tao. Hindi tao sila nang namatay na Duterte, patuloy pa din sila sa pagbigay ng abala sa impeachment. Style yan Karox. Delay tactics hanggang naging 2028 na ganun at ganun takbo lagi sa Supreme Court, at Supreme Court naman approve lagi ang gusto ni Sayad. Style yan, delay ng delay. Salamat sa iyo, Sir Rox. Style bulok na. Di Luna ulit, Karox. Ang gobyerno laging nagbibigay ngayon ng mga ayuda, lalo na sa mga driver ng public transport. Gayon din mga tricycle driver. Anong masasabi kung ang mga naka-frontage sa mga pila ng ayuda ay mga DDS, sila pa ang nauuna sa pila? Anong masasabi mo doon, Karox? Pero kung ako, ang tatanungin dapat, hindi bigyan ang mga hayop na yun. Hindi mo naman malaman kung talagang ano yung mga ayun ako. Baka pag tinanong mo, hindi ako DDS. Marcos ako, para bigyan mo. Di Luna ulit, Karox, tama ang sabi ni Kaper Silapit. Lahat na sinabi ng mga Duterte ay kabaliktaran. O di ba? Lahat sigurado yan talamak ang droga sa Davao kasi ang drug lord doon ay nasa local government ng Davao. Dati-rati ang Davao sikat at sa durian. Ngayon, wala ng durian, shabu at mga droga ang andun. Di Luna ulit, Karox, matatalino taga Davao, ayaw ng magnegosyo ng durian sa Davao. Maliit daw ang kita, kaya droga na ang tinitinda nila. Puro halimaw ang namumuno sa Davao. Ito yan, friend. Dolor Gracia, shout out. Friend Amy Bingson, Emans Calona, shout out. Mission accomplished mga boss, Ay, nako. Yan ang mangyari dyan. Sana mali ako, mga boss. No? Sana mali na lang. Itong 40 na to matutuloy. Pero susunod, mukhang malabo pa sa tinta ng pusit. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Good night. God bless. Sana mali ako.